sobrang ang dami pong naliligaw, nalilito when it comes to exercising, when it comes to their health and wellness, when it comes to their fitness. So ngayon is just an introduction, basic lang po, basic information about fitness, bakit siya importante, bakit mo siya kailangan, ba't mo siya kailangan gawin, and then i-discuss ko din or i-share ko yung iba't ibang types of fitness na pwede mong gawin. Because sabi nga po, fitness is not a one size fits all. So magtataka po kayo kung bakit meron kang fina-follow na exercise pero hindi siya nag-workout for you. Then maybe because that workout does not match to your fitness level or fitness need. Kaya po importante po, meron kayo tina-trust fina-follow na coach or fitness professional na alam nyo po na ito po yung mag-work po sa inyo. And then later on, ano po yung best time to work out? Is it morning? Is it afternoon? Or is it night? And then, ayan, fitness for beginners. So, dahil po, kaka-open lang po ng year na to, alam ko po na marami po sa inyo na ang New Year's resolution is to be healthy this year, to be fit this year, to be strong this year, 'di ba? Common po 'yon na every start of the year, yung mga tao gustong may mabago sa sarili nila. And fun fact po, no, I am teaching dance classes po sa Anytime Fitness. And then, siguro pagbalik ko po kasi galing akong bakasyon, pagbalik ko po doon ng first week and second week, sabi ko po, wow, punong-puno po yung gym. As in, punong-puno po yung gym. Yung space po namin sa class, ano po siya, shared space. Wala po siyang room, shared space po siya. So, yung mga nag-free workout is nakakasama po namin dun sa space nung class ko po. So, that time po, medyo nasa 50% or like 75% nung gym floor ang ka-share ko po sa mga nag-workout na free weights po. So, sabi ko, wow, natutuwa ako kapag puno yung gym. Like, wow, puno yung gym, ang saya, ang daming tao. Alam nyo po yon kapag may nag-workout po kasi sa gym, yung energy po nila, nahahawaan ka. So, yung energy po, hawa-hawa po sa gym kapag marami pong tao. And kapag konti po yung tao, mafe-feel mo na, parang ang lungkot sa gym, ang konti lang ng tao. Not everyone ganun yung nafe-feel, kasi may iba pong tao na gusto yung time slot na, na konti lang yung tao kasi mahiyain, or introvert, ganyan. Pero, may mga tao din po na, 'di ba, need mo ng energy na ibang tao para mas ma-energize ka din. So ako po, natutuwa po ako nung meron pong madaming tao in the first 2 weeks po ng January. And then yesterday po, meron po akong class every Monday sa AF Fillmore. Yesterday po, ang konti na naman po ng tao. Sabi ko po, hala, nasan na sila? Wala na, parang 2 weeks lang na wala na yung mga tao. Ngayon, I'm not generalizing everyone, Yun lang po yung, kasi since the start po ako na mag-commercial gym po, yun po talaga yung trend. Madami po nag-gym kapag year-end at madami din po nag-gym pagpasok po ng taon. Pero, syempre, ups and downs, ganyan, iba-iba, or in and out naman talaga yung mga tao sa gym. Pero, ito po, yung gusto ko pong ma-portray din sa atin, especially for the Filipinos po, na i-prioritize po yung health. I-prioritize po yung fitness. Kasi po, alam nyo po, sa ibang bansa, super prioritize po nila yung fitness and wellness. Bakit ko po nasabi? Majority po ng client ko po is, foreigner po. So, siguro po, sabihin na natin, in scale, percentage po ng 1 out of 10 clients ko po is Pinoy. Okay? Tapos po, sa 10 po na yon, yung foreigner po is mas masipag po sila when it comes to training. Mas commitment po sila when it comes to working out. And also, sobrang discipline nila when it comes to time. So, example, nagpa-schedule po sila sa akin ng 1 p.m. Before 1 p.m., like 15 minutes, late na po sila. Pag dumating po sila ng eksaktong 1 p.m., ganun po sila. But, when it comes to Filipino po, hindi ko po sinisira mga Pinoy po, no?
Nalalungkot lang po ako kasi pag may Filipino client po ako, it's either they will cancel, they will move schedule, they will negotiate ano yung workout. Basta madaming ganun sabi-sabi. Pero kapag mga non-Filipino po, kung ano po yung pinagawa, kung ano yung generate mong programa, they just trusted you with it. So, yun po. Yun po yung gusto kong mahil sa ating mga Pinoy. So, maintindihan po natin yung importance ng fitness at bakit po na siya hindi dapat, anong tawag doon? Hindi ka allergic when it comes to fitness. Yan. So, ayan. So, let's start. Let's dive into what I'm about to say. Introduction pa lang po yun. Introduction pa lang pala yun. Pero, just to share with you my experience po, no? Kung ano po yung feeling ko about it. So, ngayon po, kaya po ako nag-live is, I want more people to fully understand, or I want more people to totally embrace having a healthy lifestyle. So, yan. What is fitness? Bakit siya importante? So, yan. Start na pala tayo. So, start na tayo. Bakit importante yung fitness sa buhay ng bawat isa? Sa buhay nating lahat. Importante ang fitness. Naalala nyo po, nung elementary kayo or high school o nung bata po kayo, naalala nyo po na every morning po, meron po kayong pa-exercise sa school. Naalala nyo yun? Meron po kayong mag-exercise tayo tuwing umaga. Bakit po kaya? Tinuturo sa eskwelahan pa lang na tayo dapat pala ay mag-exercise tuwing umaga. 'Di ba? Meron pang let's get physical. Bakit kailangan? Bakit importante to get physical? So, ang ating katawan po consists of, 'di ba? Madami. Consists of. Pero basic na lang. I'm not here to talk about science. I'm here to share to you in layman's term yung fitness. So, ang katawan po natin, may bones, may muscle, may blood. Ayan. Ito po yung mga basic thing na kailangan mong maintindihan. So, bakit kailangan natin mag-exercise? So, alam nyo po ba na ang pag-exercise is parang charger? So, lahat po ba dito may phone? Diba? Lahat naman may phone. Si phone po natin or any device na favorite nyong gamitin, di ba po, pag nakukonsume nyo po yung energy po niya, kailangan niya pong mag-charge. So, sinasaksak nyo po siya sa charger. So, ganun din po ang fitness sa buhay natin. Ito po ay charger of our energy. Everyday po, meron tayong pinagre-releasean ng energy natin. Either work, household chores, maglalakad ka, papalabas ng bahay nyo, pupunta sa palengke, magwawalis, or any activity or any movement exerts energy. So, ibig po sabihin, nababawasan yung energy natin every day. And paano po yun ma-replenish? By doing exercise and also eating, 'di ba? Or sleeping, 'di ba? Pero yung fitness po is importante dahil ito po yung nagpapalakas ng ating immune system, 'di ba? Basic po. Super alam niyo na po ito. Bakit mo kailangan mag-exercise? Hindi dahil gusto mong pumayat. Hindi dahil yung mga bagay na visually beneficial. Alam niyo po ba, ang fitness is nag-exercise ka po para po lumakas po yung katawan nyo. In general po. Lalakas po yung buto nyo, lalakas po yung muscle nyo, lalakas po yung ability po ninyo to move. Ang fitness po is your ability po na gumalaw, mag-move, gawin yung normal life mo na hindi ka mahihingal agad. Sino po dito yung naglakad lang ng ilang steps sa hagdan? Hingal ako dun. 'Di ba? Alam niyo po ba, meron ako nakasalubong one time sa Pasig or Ortigas, hindi ko na maalala. May hagdan po kasi na parang 5 step. May 5 step. Tapos na-overheard ko po siya. Pababa po ako, paakyat siya. Na-overheard ko po siya na, grabe, hingal ako dun. Tapos alam niyo po ba, napalingon ako sa kanya. Napalingon ako kasi, 5 steps lang yun. Rinig na rinig ko yung hingal niya. As in, rinig na rinig ko talaga yung hingal niya. Hingal na hingal siya. That means, yung 5 step na yun, na hiningal siya, ibig sabihin, mahina po ang heart and lungs po niya, which is very
dangerous po. Kasi you'll never know 'di ba? Parang magte-trigger yung heart mo na parang high blood, ganyan, or heart attack. We'll never know. So, para po ma-enjoy niyo po yung buhay, kailangan po natin maging healthy, and magkaroon ng lifestyle talaga na fitness. Alam niyo po ba na yung fitness kailangan isama yan sa routine nyo, sa schedule nyo. Ayan. So, meron po akong client, no? Meron po akong client na sobrang workaholic. Pero, gusto niya pong mag-exercise, gusto niya pong maging better, or yung well-being po niya. 'Di ba? Willing siya. Kumbaga, yun naman yung umpisa eh. Dapat meron ka sa thought mo na willing ka, gusto mo. 'Di ba? So, gusto mong mag-exercise, gusto mong maging healthy. Itong tao po na ito ay willing po siya mag-exercise. Nag-invest na po siya to do a training with me. But then, ang challenge po namin is yung schedule niya. Yung schedule niya sa work. So, kalaban niya sa fitness is work schedule. And ito lang po, basic, no? Pag tuwing naiisip nyo po na negotiable yung workout, 'di ba? Negotiable yung workout, pwede mo siyang isintabi, pwede mo siyang imamaya, 'di ba? Pag tuwing naiisip niyo po 'yun, isipin po ninyo na yung work po ba ninyo could make you healthy or could make you worse. 'Di ba? Syempre, we're putting stress po kapag nagwo-work po tayo, 'di ba? Mental stress or physical stress. Yung stress po, dapat po yan na ma-manage po. Kasi pag hindi po well-managed ang stress po ninyo, dyan po umaatake yung iba't ibang forms ng sakit. Alam niyo po ba na the number one reason or cause ng any sakit po is stress. Kapag hindi po siya na-manage ng maayos. So, pag hindi po manage yung stress po niyo, wala po kayong outlet, 'di ba? Na-stress lang po kayo sa work, pag uwi niyo sa bahay, na-stress kayo sa bahay, na-stress kayo sa buhay, wala pong outlet nung stress na yon. And fitness and exercise is one of the key or one of the outlet na pwede nyo pong gawin. Why? Doing exercise release happy hormones. So, exercise is also a form of stress, but it is a good stress. So, to make your life, 'di ba, balance dapat walang sobra, walang kulang. So, dapat balance. Mayroon kang bad stress, mayroon kang good stress, 'di ba? And ang outlet mo when it comes to your daily stress is having a workout. Bakit po mahirap isingit yung pag-exercise sa schedule? Una sa lahat, sinabi ko sa client ko, alam mo, mahirap talaga isingit yung exercise sa schedule kasi ito yung bagay na hindi ka sanay. Or ito yung bagay na wala sa sistema mo. 'Di ba? Wala siya sa routine mo, wala siya sa sistema mo. Tapos papasukan mo ng bagong sistema, papasukan mo ng bagong routine. 'Di ba? Kumbaga sa katawan mo, sa routine ng mind mo at sa routine ng katawan mo, alien siya. 'Di ba? Alien tong exercise, 'di ba? Hindi mo siya maisingit, hindi mo siya maipasok sa routine mo. So, kaya ang lagi kong sinasabi sa mga clients ko is that take it slow, 'di ba? Small. 'Di ba? So, take it kahit twice. Ang recommend ko po talaga twice or thrice. Kapag once po kasi, sobrang haba nung gap bago ulit mag-exercise. 'Di ba? Pag once a week ka lang nag-exercise, hindi mo mapapansin yung tapos na ba yung 1 week. Patitignan mo yung kalendaryo, 2 weeks na pala ako nagpapahinga. 'Di ba? So, ang lagi ko po sinasabi sa client ko, make it, ang goal natin twice. Pero, happy kapag thrice. 'Di ba? Kasi you are building a habit, you are building a momentum to have physical activity in your system. 'Di ba? It is a system for those na hindi sanay, wala sa routine yung exercise, wala sa routine yung fitness. For those people na ganun, it will take time para tanggapin ng sistema mo na kasama pala sa schedule ko yung pag-workout. So, ano po yung basic na pwedeng gawin para lang maging consistent ka or para lang mag-stick ka dun sa routine. So, ang basic po is, number 1 is make it simple.
Simple po. Simple or ano lang, small goal lang po for beginning. So for example po, ang goal ko makapag-exercise ako 15 minutes today. 'Di ba? So meron kang 15 minutes. Sobrang iksi lang po ng 15 minutes, baka hindi nyo po yan mapansin na tapos na. So, every day, 15 minutes or every other day, or iset mo sa sarili mo, MWF, 15 minutes. Ng 7 a.m. to 7:15 a.m., I'll go 3 basic lang. Pwede mong gawin. 3 basic lang. Ang 3 basic ko ay squat, walking, tapos planking. 3 lang. 'Di ba? Pag tinignan mo kasi, ang dali lang. 'Di ba? Palagi mo tignan, madali lang. Kapag inisip ng brain mo na madali lang, hindi siya kokontra eh. Hindi siya kokontra na ayoko mag-workout, 'di ba? Hindi siya kokontra kasi, madali lang eh. So, sabi mo, 10 squat, maglakad ka ng 30 steps, back and forth. Kung sa bahay lang within bahay. Tapos, magpa-plank lang ako ng 20 seconds. Yun yung day 1 mo. Or yun yung week 1 mo. Sobrang simple lang. 15 minutes. Tapos, kaka 15 minutes mo for that week, may isip mo na, parang bitin na tong 10 squats ko. So, magdadagdag ako ng 20. 'Di ba? So, yung 10 mo, naging 20 squats. So, ganun lang po kasimple. Basta po meron ka pong physical activity for that day. Okay? So, next naman po is make it non-negotiable. 'Di ba? So, non-negotiable, it means na kailangan today may check yung to-do list ko. 'Di ba? Nagsusulat ka ng to-do list. Workout, 'di ba? To-do list workout dapat bago matapos ang araw na ito, may check 'yan. So, para po, kung wala, lost po talaga kayo kung anong gagawin nyo for that day, meron po akong mga basic program or basic workout na free lang po. Free available lang po sa YouTube ko. So, meron po doon upper body workout, cardio workout na hindi mo kailangan magtumalon, 'di ba? Leg workout, core workout na sobrang easy lang. Madami po ako sa YouTube ko na within 15 minutes, mga 12 to 15 minutes workout. Meron pa nga doon 5 minutes workout lang eh. So, it up to you kung ano po yung mas feasible po sa inyo. So, I made that video para po talaga makatulong, especially po sa mga beginner na gusto pong maging active at maging physically fit. Ayan. So, my YouTube is Celeste Alasco or hanapin nyo pa Fitness with Celeste. Hanapin nyo po doon yung playlist. May playlist po doon for weight loss. May playlist po doon na home workout. May playlist po doon na gym workout. Okay? So, and meron din po mga shorts kung hindi po kayo fan ng nanonood. Meron po kasi ako ganong client naboboard po siya kapag nanonood lang siya ng workout. Ayan. So, iba-iba po kasi yung learning type ng bawat tao. Ito, common po na tanong. Ang tanong po na common is yung time of workout. Ano po ba yung best time to work out? Umaga, hapon, or gabi? Actually, sa kanta, di ba, mag-exercise tayo tuwing umaga. Umaga talaga ang best time. For me, umaga ang best time kasi yun yung buo pa yung energy mo. Ako po, kasi na-try ko na po before, mag-workout after work, mag-workout before work. Magkaiba po talaga yung energy. For me yun. So, hindi ko pa gine-generalize, meron po kasing ibang tao, mas na nocturnal, alam nyo po yun, mas energized sa paggabi. Mas gusto niya po nag-workout sa gabi para pag uwi po niya, pagod po siya, makakatulog po siya. Pero, alam po to ng lahat po ng active po sa workout, no, na kapag after nyo po mag-workout, is either sobrang energized nyo po. Sobrang energized nyo po na hindi kayo makakatulog agad. And then, some other days naman na after nyo po mag-workout, plakda, bagsak, tulog. Yun. So, ayan. So, for me po,
Personal opinion ko po, ang best time to work out po is morning. Bakit po? Morning po kasi buo pa yan yung energy mo. Wala ka pang pinaggastusan ng energy na iba. Unlike po, kapag galing po kayo sa work, na-drain na po yung energy po ninyo, at minsan, pwede nyo po siyang gawing dahilan para mag-skip ng workout. Kasi sasabihin ng brain nyo, parang pagod na ako, bukas na lang ako mag-workout. Bukas, hanggang isang linggo na nakalipas, hindi ka na po nakapag-workout. 'Di ba? And then, some people, okay then, afternoon, meron po akong client na ganun, tuwing lunch break po kami nag-workout. Ano po yun? Lunch break, as in, nag-aalat siya ng time sa lunch break. Kasi mahaba po yung lunch break, no? 1 hour. So, sa iba pong company, 1.5 hour po, no? Depende po sa kung anong break time po. So, meron po ang client, nag-workout po kami tuwing break time po niya. So, umuwi po siya para mag-workout, babalik sa work. So, yung kain po niya, siguro mabilis lang or light snack lang, ganun po yung ginagawa niya. Pero, nakakabilib din kasi sobrang busy ng taong to, pero sobrang sinisingit niya po talaga ang pag-workout para sa kanya. Diba? Ginagawa niya po yan para, syempre, longevity, may mga kids na din po siya, and then, working on sa future, 'di ba? Kasi ang dami po talagang naitutulong ng fitness in general po sa lahat po ng aspect ng buhay. Grabe po ang fitness. Kung ano po yung binibigay nyo po sa kanya, yun din po yung binabalik sa inyo. Minsan sobra pa. Ayun. So, for me, it's morning or afternoon are good to work out. And then night, depende po sa schedule nyo kung kayo po ay panggabi. May ganun po kasing tao panggabi yung work niya. So, yung umaga niya ay gabi. 'Di ba po? So, to keep it simple, ang best po is yung before mag-start yung unang chores or unang activity mo for the day. So, try nyo lang. 'Di ba? Ayan. So, yung next ko pong i-discuss na ngayon is fitness for beginners. So, kung kayo po ay beginner po or wala pa pong background when it comes to exercising, when it comes to going to the gym, ayan. So, ang una pong tanong palagi ng mga common na nag-i-inquire po dito sa page ko is that, sulit po ba ang mag-gym? Meron po akong shorts na nakapost po na diniscuss ko po yung about enrolling sa gym or not. Okay? So, enrolling sa gym po, ako po, personally, mas preferred ko po na mag-enroll po kayo sa gym if you have the budget po for your health and wellness. Investment po yan, hindi po yan gastos. Mas magastos po magkasakit, kasera po sa gym. So, to compute po, no, wala lang po ako sample, pero para po i-compute ko po sa inyo, so basic po na gym membership, in general po, hindi po lahat is 2.5. For example, 2.5 po. So, sa 2.5 po na yon, kapag po dinivide po natin sa 20 days, 20 days na lang, araw ng pasok mo, 'di ba? Tas off na, rest day yung iba. Meron po kayong 125 peso per day sa gym. 125. Either spend mo yon ng 1 full hour, 1.5 hour, or 2 hours sa gym. So, let's say na lang, general po 1.5 hour ka po nag-spend sa gym. So, lumalabas po is 83 pesos per hour po yung pag-gym po ninyo. So, sa 83 pesos po na yon, matitrain yung body mo maging strong, maging healthy, labanan yung mga sakit. Alam nyo po ba na meron po na gamot ang mama ko para sa dugo niya, na alam nyo po ba, bawat turok, 900 pesos. Dahil po lang sa sakit niya na diabetes. Pero ito po, yung 83 pesos po ninyo per hour can prevent you to have diabetes and all the cause of mga medicine na kakailanganin pag nagkasakit ka. So, technically speaking po, mas tipid po na maging healthy. Titingnan nyo po kasi parang mahal ng 2.5 per month. Mahal po siya kung titingnan nyo po siya per month. Pero pag titingnan nyo po siya sa span ng life nyo, mas tipid po siya compared po sa nagkasakit po kayo. So, yun po. Ako po, lagi ko pong sinasuggest sa mga beginners to enroll sa gym. Bakit po? Kasi po sa gym, meron, kung wala po kayong home gym as in wala po kayong access, pwede naman po kayo sa
sa bahay kung meron po kayong mga fitness equipment. Pero ako po, sinasuggest ko po na mag-enroll po sa gym for investment or for learning po. Kasi meron pong mga fitness coach na mag-guide. Ako po, nung nag-i-start po ako, before pa, nung as in, syempre, I was also a beginner like you. So, nag-umpisa po, nag-invest po ako sa gym membership, nag-invest po ako sa coach, dahil hindi ko po alam yung gagawin eh. Malay ko ba kung mabagsakan ba ako ng bar dyan? So, I don't rely on YouTube alone. Kasi sobrang daming information sa YouTube, sa Instagram na ganito gawin. Sobrang lito, wala kang fina-follow na structure. Yun po yung isa din na nakakalito when it comes to starting your fitness journey. Nalilito po tayo kapag hindi po natin alam yung gagawin. So, ayaw naman po natin, nag-invest po kayo sa gym, tapos lost po kayo. Or, pupunta po kayo doon na hindi nyo po alam yung gagawin. So, better po, kung starter lang po talaga, is invest sa gym, invest sa coach, and then try everything para matutunan mo yung mga basic about fitness. At malaman mo kung ano yung nag-work sa'yo sa hindi. Again, uulitin ko at palagi ko uulit-ulitin that fitness is not a one size fits all. Okay? So, pag nafe-feel mo po na ito yung pinapagawa sa'yo ng coach, tas feeling mo hindi for you, mag-speak up ka. Kasi syempre, ikaw yung nakakaramdam ng katawan mo kung ano yung effective sa'yo or hindi. So, kapag na-feel po ninyo na hindi effective yung pinapagawa ng coach nyo sa inyo, speak up, and then the coach will customize or adjust the program for you. So, yun po siya. Basta maging vocal ka lang sa mga coaches mo. And then, kapag ikaw naman, tapos ka na, wala ka ng coach, ganyan, gusto mo makatipid, 'di ba? By cutting the coach cost, 'di ba? Pero for me, mas okay na meron kang coach kasi bakit? Kasi hindi mo na iisipin kung anong programa mo for the day. 'Di ba? Hindi ka na ma-stress doon. Sa dami mong iniisip, isipin mo pa yung program mo for the day. Yan. And next is fitness for beginners is follow a program. Mag-follow. Importante po talaga na meron kang programang sinusunod. So, sabi nga po, do not confuse your body. Do not confuse your body na ngayon ito ginawa mo, next week iba ginawa mo. Hindi nyo po mame-measure kasi kung ano na yung progress nyo. Importante po talaga na mame-measure nyo po yung progress nyo. Kaya importante po na meron kayong program na fina-follow. Kasi doon nyo po makikita yung numbers na gi-improve ka ba? Na napapalapit ka na ba sa fitness goal mo? And to think about that, dapat gina-journal nyo yan. Gina-journal nyo ano yung nagawa mong reps today, this week, ano yung goal ko, next week, after ko ma-reach tong goal na to, ano yung next goal ko. So, for me, ako, meron po akong ginawang fitness journal na nasa, digital product na fitness journal. Ilalagay ko po doon is fitness goal. Ang fitness goal po natin consists of 3. For me, aesthetic goal, 'di ba? May mga gusto nyo, laki ng chest ko, laki ng bicep ko, aesthetic 'yon. Or malaki yung legs ko kasi gusto nyo na toned yung legs or tone yung arms or bootylicious or may six-pack abs. That's aesthetic goal. And then next is yung iyong performance goal. So, performance goal is that gusto ko, I'm able to run 10 km this year, o kaya I'll be able to enroll for a marathon this year, ganun, some kind. Or simply, gusto ko lang po na matutong mag-push up or mag-pull up, di ba? Or simply, gusto ko lang po lumagpas ng 1 minute yung planking ko. O, di ba? That's performance goal. Ano yung performance na gusto mong ma-achieve for yourself? And then, there is a wellness mindset goal. Mindset goal. Di ba? All about mental health. Yun yung 3 goal na lagi kong tinatanong sa client ko, in-include ko dun sa fitness journal na create ko para meron po kayong balance, 'di ba? Meron kang performance goal, meron kang aesthetic goal, and then syempre meron kang mindset or habit, wellness goal. Yan. So, yun. So, follow a program. So, kung lost po kayo ulit, meron po akong program na free po na nasa YouTube ko. Tingnan nyo lang po yung playlist doon at may program po doon kung ano po yung gusto nyo as a beginner. And then, yun,
Do not confuse your body. And then, yan, find something that you enjoy. Kung ikaw po yung tao na hindi ka po, ano ba ang tawag dito? Hindi ka po at peace or hindi ka comfortable, yun yung better term. Na hindi ka po comfortable sa gym, then find something that you enjoy. 'Di ba? Fitness is very flexible. So, pwede kang mag-join ng like swimming, dragon boat, o kaya tennis, badminton, volleyball, basketball. So, outside the gym, may mga physical activities, hiking, 'di ba? May mga physical activities that could make yourself healthy. Okay? Tapos, next naman, ito change topic na. Change topic. Ito na yung next topic. Again, so to recap the previous topic, fitness for beginners. If you're a beginner or a gym beginner goer, follow a program, do not confuse your body, and then find something that you enjoy. And then next topic, this is another question from my followers and client. Bakit bakit nakakatamad mag-workout minsan? Ayan, bakit nakakatamad? Bakit natin siya pinapas minsan? Bakit minsan ayaw mo? Alam niyo po ba, hindi lahat ng gym goers gustong magpunta sa gym. Opo, totoo po yun. Hindi po lahat na nakikita nyo, sipag naman ni nag-gym siya ngayon. Alam niyo po ba ang struggle bago yan pumunta sa gym? Alam niyo po ba ang struggle bago yan dinrag niya yung sarili niya to enter the gym, ayusin yung gamit niya? The struggle is real. Not everybody na excited, ha? Walang excited mag-gym. Lahat po yan struggle magpunta sa gym. But what makes the difference between those na hindi piniling mag-gym for the day at doon sa nag-gym for the day is there what? Discipline. Alam niyo po ba, hindi dahil motivated sila. Motivation is expired. 'Di ba? Hindi dahil motivated sila kaya pupunta sila sa gym. But then, pupunta sila sa gym dahil meron silang goal sa buhay nila. At syempre, iba-iba yung goal na yon, iba-iba yung reason na yon. And bakit tayo natatamad? Bakit nakakatamad magpunta sa gym? Alam niyo po ba that the more you move, the more energy ang kaya mong i-produce. 'Di ba? So kapag hindi ka nagmo-move masyado, lagi ka nakahiga, nakaupo, wala kang ginagawa, mas nakakatamad kumilos pag wala kang ginagawa. But then, kapag you train yourself to be active, alam niyo po ba na yung katawan na mismo naghahanap ng gym. Katawan niyo na po mismo naghahanap ng physical activities, ng physical exercise. Alam niyo po ba yon? And the more activity nyo po, the more po kayo na active sa gym, the more active po kayo when it comes to your physical activity, when it comes to your fitness, the more consistent you are. Alam niyo po ba na ang body po ninyo ang nagsasabi kung anong kakainin po ninyo. So kapag wala po kayong activity, pag wala po kayong workout, ang body po ninyo, magkikrave po yan sa junk food, magkikrave po yan sa mga pagkaing walang nutrisyon, kasi yun po yung comfort niya. But then, try nyo po maging active for that week. Alam nyo po ba yung after nyo mag-gym, nagkikrave ako ng ganito, ng ganito, ng ganito. Katawan nyo po nagsasabi na to eat healthy every time na you go active po sa inyong physical activity. Try nyo po. At balikan niyo po ako kung ano po yung experience po ninyo. Pag ang choices of food po ninyo also vice versa. Ang choices of food po ninyo ang also nagdidikta kung sisipagin ka for this day or hindi. Alam niyo po ba na merong mga food that causes you to feel low energy? There are food that causes you to feel nakakatamad. And then there are also food choices that will make you feel energized, that will make you feel positive about life. Yes, your food choices can dictate your energy for that day. Kaya importante po na
pag-isipan po ninyo kung anong kakainin nyo for that day, kung ano yung i-intake nyo po sa katawan po ninyo. Remember po, hindi po natin nakikita ang internal organs natin, nararamdaman lang po natin. Come to think of it, may electric fan po lahat sa bahay. 'Di ba pag ang electric fan, nakita nyo madumi. 'Di ba madumi, madaming mga kumapit sa kanya. 'Di ba kaya natin linisin kasi nakikita natin eh. Or halimbawa, sa bahay nyo na lang, pag makalat, 'di ba? Nakikita nyo kung ano yung problema. Alam nyo kung paano ayusin, linisin, ganyan. But then, ano po ba yung ini-intake natin? Hindi po natin nakikita anong laman ng internal organs natin. So, hindi natin alam, marumi na po ba ang nasa loob ng tiyan ko or malinis. 'Di ba? So, isipin nyo po yung pinggan. 'Di ba? Diyan po kayo kumakain, 'di ba? Pinggan or kutsara. Huwag nyo pong hugasan ng isang linggo. Ano po nangyayari? Bacteria, 'di ba? So, kailangan linisin. So, ganun din po sa body natin. Ano po ba yung content ng body po ninyo na gusto nyo po sa katawan po ninyo? And remember po, what you eat is who you are. Sabing ganun, may ganung quote. What you eat is who you are. Ibig sabihin po nun, ano po yung ini-intake natin sa katawan natin, yun po ang nagiging emotion ng katawan natin. Opo, kapag unhealthy po yung kinakain po ninyo, mafe-feel po nyo, yun po yung nakakatamad yung feeling, wala kang energy ya feeling. Kasi po, hindi po yun yung tamang pagkain na kinain po ninyo. So, it is better po to eat the right food so that you will have the right energy and you will have the right mindset and drive to get yourself active, have the exercise for the day, make yourself strong and healthy. Ayan. So, fun fact. Fun fact po, no, when you invest time to train yourself to be healthy, the more it craves for healthy food. And the more it will give back to you. Sabi nga po, anong tamang term? Yun na lang, yung gamitin ko for today. The fairest place in the world is the gym. Kasi, kung anong effort yung binigay mo, yun din yung binibigay pabalik sa'yo. At minsan, sobra pa. 'Di ba? So, kapag inalagaan mo yung body mo, yung katawan mo, yung kalusugan mo, ibabalik niyan sa'yo, malakas ka, hindi ka sakitin, hindi ka madaling tamaan ng sipon, lagnat, kung anumang virus. Alam niyo po ba, meron akong kakilala na naubuhan lang po, nagkasakit na. So, ibig sabihin po, mahina po ang immune system niya. Ngayon po, kung bakit tayo nag-exercise, kung bakit mo kailangan maging fit and healthy, is for your body's longevity. Kayo po ba, sino po ba dito ang walang pangarap? Everybody has a dream. And that dream needs a healthy body. Kasi hindi ka makakapunta dun sa dream na yun kapag nagkasakit, kapag nagkasakit ka ng maaga, tama po. Hindi po magiging reality yung pangarap na yun kapag nagkasakit po kayo ng maaga. 'Di ba po? And then, kahit ano pong kayod nyo sa pagtatrabaho, yung ipon po ninyo, tapos once na tama kayo ng sakit, mawala yung ipon nyo. 'Di ba? Ayaw po natin yun. So, might as well invest. Kasi hindi naman necessary na matagal ka sa gym. Alam nyo po ba, yung pinaka-optimum time optimum time to train sa gym po or sa any workout is 45 minutes. 45 minutes to 1.5 hour. Pag mabot po kayo ng 2 hours sa gym, malamang po yan nagre-reels kayo sa Facebook. O kaya meron kayo doon ka-chika-chika na workout body. So, next topic po natin pag-uusapan yung importance ng duration ng rest period. Every time na may rest period kayo sa work. Pag-usapan po natin yan. Types of fitness. So, there are people who are more comfortable working out on the gym setup because gym setup, meron po siyang iba't ibang mga variation. Meron siyang isolated machine, meron siyang free weights machine, and then meron siyang cardiovascular area machine. And also, there are also group classes if you want to train your other areas of fitness. Kasi sa gym, kumpleto 'di ba? Like sa home,
'Di ba? Pero kung meron mo kayong home gym is okay lang din. If you can invest sa home gym, okay lang din. So sa home kasi, sa aking experience when I train sa mga home, super limited lang ng meron kasi they only have free weights, dumbbells. So sometimes nalilimit kasi yung expansions lang or yung maximum kaya lang buhatin is kung ano lang yung available doon sa gym na ay sa home equipments. And then there's also outdoor. Outdoor, common to is more on body weight exercise. And ang maganda din sa outdoor kasi mostly outdoor workout are in groups. If you're a person na mas gusto mo may kasama ka mag-workout, then that kind of fitness is for you. Kapag outdoor, gusto mo nakikita yung grass, yung green, yung hangin, or gusto mo sa mountain, di ba? That's the outdoor fitness for you. So, there are classes, especially, no, yung mga like yoga, they do retreats, ganyan. Mag-yoga kayo near the beach, di ba? Kung yun yung mga trip nyo, pwede din yun. Tapos, mag-yoga kayo with the mountain view. Depende kung ano yung pag-i-enrollan po ninyo. Yan. To recap, this is just an introduction of the importance of exercise for every individual, as in every individual. And then my objective is more and more Filipino will embrace a healthy culture, a healthy lifestyle, sabi ko nga a healthy and fitter world. Pero, iliitan natin. I mean, mas focus sa Philippines, sa mga Filipino, a healthy and fitter Philippines. Diba? And then, again, to remind everyone that fitness is not a one-size-fits-all. So, there are fitness program na makikita mo over the internet na hindi workable for you. Okay? So, there are fitness program na pag na-feel mo hindi siya para sa'yo, then find a new one. And also, find a coach na parehas kayo ng either character, culture, parehas kayo ng belief, ganyan, when it comes to your fitness routine. Kasi, syempre, mas gusto mo na ang coach mo is relatable, nakaka-relate sa'yo para maunawaan niya saan yung mga challenges mo, saan yung hugot mo. Alam niyo po ba na maganda po rin talaga na meron kang fitness coach kasi meron kang accountability partner. One of the benefit of having a fitness coach is that you have an accountability partner. Tapos, mafe-feel mo yun, no, na may bagay ka na na-open sa coach mo na hindi mo ma-open sa ibang tao. And then, yung coach, no, akala mo yung coach, physical training lang. Alam nyo, nakakatulong din sila sa mental health po ninyo. Like anything under the sun na pag-usapan po ninyo, the coach that you have will help you. Hindi lang physical, but also your total wellness po. Kaya importante po na find the right coach for you. To recap din, no? So, we have different types of fitness. Yan, kakabanggit ko lang pala nito. So, home workout, gym workout, outdoor workout. And then, may mga gym po. Ang tawag po ngayon doon ay mga studio. May mga fitness studio po available in Metro. So, merong HIIT or circuit studio, merong cycling studio, merong dance fitness studio, 'di ba? So kung merong, 'di ba, may mga taong mahilig sa gym. May mga tao na hindi comfortable sa gym. So sumasali po sila sa mga fitness studio. So ang tawag doon mga fitness boutique, either like bike class, HIIT class, ganyan. So may yun yung mga common na meron dito in the metro. So time of workout depend po sa inyo kung ano po yung mafe-feel ng body mo, yun yung optimum time ng body mo. Kasi syempre, every one of us has a unique body po or fitness needs. So, depende po, malalaman po nyo yan kung ano po yung optimum time po ng body nyo. Try nyo po, try nyo po mag-workout in the morning, try nyo po mag-workout in the afternoon, try nyo po mag-workout ng gabi or after work. And then, i-rate po ninyo saan po yung time na best optimal yung body po ninyo, yung body energy po ninyo. Then, dun po kayo for more efficient workout and
result. And then, fitness for beginners, lagi ko po sinasabi, for fitness for beginners, always and always, follow a program. Yan, follow a program para po hindi nyo po ma-feel na lost kayo. Follow a program po. And again, I have free programs po available in my YouTube. Just find me, Fitness with Celeste or Celeste Alasco in YouTube. And then, meron po ako doon playlist, workout for beginners, workout without equipment or gym, may workout for the gym, and then meron din dong mga short workout for core or mobility workout lang, or gusto mo lang mag-stretch in the morning, meron po doon. So I created those videos especially to help those beginners to get an active lifestyle. Opo. And then, if you're willing to like level up your game, I also have created a 3-day gym workout plan. So, ano po yung 3-day gym workout plan? So, yung 3-day gym workout plan is literally 3-day in a week na schedule for fitness beginners na gym beginners po. So, yung program po is created in a gym setup program. So, for beginners po siya. Kaya kung bakit 3 lang, kasi katulad nung na-mention ko po kanina, is we are building a habit or we are building momentum for beginners to enter into their system and to enter into their schedule having an active lifestyle or having a fitness routine. So, kung bakit 3? Kasi kapag 1 po, masyado pong mahaba yung gap para sa next session or sa next training mo, minsan hindi mo mapapansin na lumipas na yung 1 week. So, you're gonna miss a lot. Pag 2 naman po, minsan po kasi yung pangalawang araw nagiging negotiable. So, better po 3. So, kahit ma-miss mo yung isa, meron pong window para po habulin po yun na miss nyo po na workout for the day. So, better po yun, 1-month program po for gym beginners. 3 days lang po yung iaalat nyo per week para kumpletuhin po yung program na yun. And then, after the program po na yun, is ang goal po is for you to have a habit of working out, build consistency, and then enter that system, yung having a physical activity or fitness routine in your system or schedule. Yun po yung objective niya. And also, syempre, turuan kayo with the basic po ng puro basic movement po, pero gym setup. Pero cover po lahat ng mga equipment na nasa gym, and then customizable po siya. Depende po on your needs. And then, I'll be 24, hindi 24-hour chat support kasi natutulog din po ang person. So, chat support po every day. Wala pong, ang working hours ko po is from 7 a.m. to 9 p.m. Yun po. So, 10 p.m. po natutulog na po ako niyan. So, wag po kayo mag-chat sa akin ng 10 p.m. onwards kasi tulog na po ako. Pwede naman po mag-chat pero ang expect nyo po ng ang reply ko po is tomorrow morning at least 6 a.m. or 7 a.m. Yun lang. Good. Alright. So, next po natin is, ano ba next natin? Ayun. So, yung fun facts ko kanina is also do not confuse your body by following that program and then find something that you truly really enjoy. So, iba-iba po kasi yung tao kung ano yung learning skills niya, or kasi may taong gusto na mag-learn through hearing, through visuals, through physical experience. So, next naman po is yung fun fact na when you invest your time to train your body to be healthy, the more it crave for a healthy food. So, the more po na active po kayo, ang body nyo po ang mas pipili ng healthy options for the food. But then, kapag hindi po kayo active, mas pipiliin po ng body nyo yung mga unhealthy food. So, might as well, vice versa po siya. Kapag pinipili nyo naman po yung healthy food, the more na gusto ng body to be active, fit, and to be busy with the training. Okay? So, before I end, no? So, ang pag-aalaga sa body will also
take care of you. So then, kung meron po kayong topic na gusto ko pong i-cover, just let me know. Message me here in Fitness with Celeste. You can email me at askcoach@fitnesswithceleste, and then you can also check on my blogs on www.fitnesswithceleste.com. And then my YouTube is on Fitness with Celeste, and also Instagram is also Fitness with Celeste. So again, maraming salamat po. Again, my name is Coach Celeste, and thank you po for watching me here at Fitness with Celeste, and I'll see you on our next live stream next Tuesday. I'll see you. Bye. Hopefully, madami kayo natutunan for tonight. Share it sa mga kakilala nyo na kailangan tong live na to. Bye!